Ako si Miguel, isang ordinaryong empleyado sa isang malaking kumpanya. Parang isang normal na araw lang, naglalakad ako papasok sa opisina na puno ng enerhiya, handa sa mga gawain at hamon. Pero sa opisina, isa sa palaging hamon ay ang makaharap si Ana, ang babaeng palaging kontrabida sa aking araw. Una kaming nagkita sa isang meeting kung saan ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa pakikipagtalo. Hindi ko alam kung bakit lagi kaming magkaibang opinyon, pero palaging may tensyon sa tuwing nag-uusap kami. Parang ang mga mata niya ay nagsasabing, "Hindi kita papatalunin." Sa kabila ng lahat, hindi ko maipaliwanag kung bakit may kakaibang kilig tuwing nakikita ko siya. Parang may parte sa akin na gustong mas makilala pa siya sa kabila ng aming mga bangayan. Pero syempre, hindi ko ito ipinapakita. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya kung malaman niyang may nararamdaman ako para sa kanya. Isang araw, may malaking proyekto na kailangan naming tapusin. Si Ana ang nakatalaga bilang team lead at ako naman ang assistant niya. Sa loob-loob ko, iniisip ko kung paano namin magagawa ito nang hindi nag-aaway. Sa unang bahagi ng proyekto, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang galing sa pag-organisa. Mahusay siya sa pakikipag-usap sa mga kliyente at sa pag-aayos ng mga detalye. Minsan, kapag nagkakaroon kami ng diskusyon, tumataas ang tono ng boses niya, na para bang gusto niyang ipakita sa lahat na tama siya. Pero, sa tuwing tumitingin siya sa akin, may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Habang tumatagal, unti-unti kong napapansin na nagiging mas magaan ang pakikitungo niya sa akin. Nagiging mas cooperative siya at minsan nagkakaroon kami ng mga simpleng tawanan kahit na sa mga seryosong usapan. May mga pagkakataon na nagugulat ako kapag nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin habang abala ako sa aking trabaho. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya kayang ipahayag. Isang gabi, na late kami sa opisina dahil sa dami ng trabaho. Kapwa pagod, umupo kami sa lounge area para magpahinga. Tahimik ang paligid at sa unang pagkakataon, nagkaroon kami ng pagkakataong makapag-usap ng hindi nagbabangayan. "Miguel," sabi ni Ana, "alam mo, hindi ko alam kung bakit palagi tayong nag-aaway. Pero, sa kabila ng lahat, alam ko na magaling kang katrabaho." Hindi ko inaasahang maririnig ko iyon mula sa kanya. Nagulat ako at sa loob-loob ko, may munting saya akong naramdaman. "Salamat, Ana. Alam mo, magaling ka ring team lead. Sa totoo lang, marami akong natutunan sa'yo," tugon ko. Bigla siyang ngumiti. Isang ngiti na sa unang pagkakataon ay hindi mapanlait. Sa kanya ring ngiti, naramdaman ko ang init na matagal ko nang inaasam. Pero sa likod ng kanyang ngiti, nakita ko ang isang lihim na hindi ko inaasahan. Isang lihim na tila sumisigaw ng damdaming matagal nang itinatago. At sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang bumuo sa isip ko. Ano nga ba ang tunay na nararamdaman ni Ana para sa akin? Habang naglalakad kami palabas ng opisina, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpatigil sa amin. Isang lihim na maaaring magbago ng lahat. Ano ba itong nararamdaman ko? Sinasabi ko sa sarili ko na ayaw ko kay Mia. Pero sa tuwing nagkikita kami sa opisina, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang ngiti. Kahit na minsan ay may kasamang pang-aasar. Sa kabila ng lahat ng aming bangayan, parang may kakaibang spark na pumipintig sa hangin kapag magkasama kami. "Hoy, Ian!" sigaw ni Mia mula sa kanyang mesa. "Hindi ba pwedeng ikaw naman ang mag-sort ng mga file ngayon? Ako na lang ng ako." Umirap ako sa kanya pero hindi ko naiwasang mapangiti. "Bakit, Mia? Napapagod ka na ba?" "Hindi ko alam na marunong ka palang mapagod," sagot ko, sabay tawa. Ngunit sa kabila ng aming asaran, may kung anong kinang sa kanyang mga mata at hindi ko maipaliwanag kung bakit nasisiyahan akong makita ito. Sa totoo lang, parang nagiging highlight ng araw ko ang mga maliliit naming awayan.
Hindi ko akalaing magiging ganito ang bawat araw ko sa opisina. Pero, hindi ko rin naman maikakaila na naging mas interesante ang trabaho dahil sa kanya. Habang abala sa pag-aayos ng mga files, naisip ko ang ilang beses na nagkaroon kami ng tahimik na sandali. Mga pagkakataong hindi na namin kailangang magbangayan, kung kailan ang mga mata namin ay nagkakatagpo at parang may sinasabi na hindi namin mabigkas. Ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit parang siya ang palaging laman ng isip ko? Isang araw, nagkaroon kami ng meeting sa opisina. Lahat ay abala sa pag-ayos ng kanilang mga presentasyon. Si Mia ay nakaupo sa kabilang dulo ng mesa at kahit na abala siya sa kanyang laptop, nararamdaman ko ang presensya niya. Paminsan-minsan ay tumitingin siya sa akin at ang mga mata namin ay nagkakatagpo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano ba ito? Napatingin ako sa kanya ng mas matagal kaysa sa nararapat at siya ay ngumiti. Isang ngiti na hindi pang-asar kundi may halong lambing. Pagkatapos ng meeting, nagulat ako nang lapitan niya ako. Ian, may sasabihin ako sa iyo, sabi ni Mia. Medyo seryoso ang tono ng kanyang boses. Ano yon? Tanong ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Alam mo, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito. Nagsimula siya at naramdaman ko ang kaba sa kanyang boses. Pero, sa kabila ng lahat ng bangayan natin, gusto kita. Para akong naistatwa sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ibang-iba ito sa inaasahan ko. Ang palaging pag-aasaran namin ay may mas malalim pala na pinagmumulan. Hindi ko napigilan ang sarili ko at ako'y ngumiti. Mia, sa totoo lang, ako rin. Ngunit bago pa man namin maipagpatuloy ang pag-uusap na iyon, biglang dumating si Mark, ang aming boss. Mia, Ian, kailangan ko kayong makausap. Sabi niya, may halong urgency ang kanyang boses. May malaking project na paparating at kailangan ko ang tulong ninyo. Sa halip na makapag-usap pa ng masinsinan, napilitan kaming mag-focus sa bagong project na iyon. Ang sitwasyon ay medyo awkward, lalo na't hindi pa namin natatalakay ng husto ang aming nararamdaman. Pero, sa kabila ng lahat, naging mas madali ang pagtatrabaho dahil magkasama kami. Sa mga sumunod na linggo, mas naging close kami ni Mia. Hindi na kami puro bangayan. May mga pagkakataon na nag-uusap kami ng mas seryoso. Unti-unti kong nararamdaman na hindi na lang siya basta kaopisina, kundi isang taong espesyal. Ngunit sa kabila ng aming nararamdaman para sa isa't isa, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Ang project na ibinigay ni Mark. Isang gabi, habang nag-overtime kami sa opisina, napansin kong tila balisa si Mia. Mia, may problema ba? Tanong ko habang inaayos ang mga dokumento. Iyan, may napansin ka ba sa project na ito? Tanong niya. May pag-aalala sa kanyang boses. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Biglang nagkaroon ng kaba sa dibdib. Parang may mali, may hindi tugma sa mga datos. Sabi niya habang tinitingnan ang kanyang laptop. At ilang beses ko nang nasusuri, pero hindi ko mahanap kung saan nagkamali. Biglang kumabog ang dibdib ko. Ano ang ibig sabihin nito? Ang project na ito ay kritikal para sa kumpanya at kung may mali dito, malaking problema ang posibleng idulot nito. Napansin ko rin na parang may mga dokumentong nawawala, mga files na hindi ko maalala kung saan ko nailagay. Mia, kailangan nating alamin kung ano ang problema. Sabi ko, habang nagsisimula kaming maghalungkat ng mga papeles. Habang abala kami sa paghahanap ng solusyon, biglang may nag-pop up na notification sa screen ng kanyang laptop. Isang email mula kay Mark. Mia, Ian, kailangan ko kayong makausap bukas ng umaga. May mahalagang bagay tayong pag-uusapan. Nagtama ang tingin namin ni Mia, parehong kinakabahan. Ano kaya ang ibig sabihin ng email na iyon? Sa pagkakataong ito, hindi lang ang nararamdaman namin para sa isa't isa ang bumabagabag sa amin.
kundi ang posibilidad na may mas malaking problema sa aming harapan. Isang bagay na maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa aming buhay at sa trabaho. Cliffhanger. Ano kaya ang mangyayari sa amin ni Mia? Ang project na ito ba ang magiging dahilan ng pagkakahiwalay namin? O ito rin ang magiging tulay para mas lalo naming maipakita ang aming nararamdaman? Sa lahat ng ito, isang bagay ang sigurado, hindi ko hahayaang mawala si Mia sa buhay ko. Ngunit paano ko ito magagawa kung ang kinabukasan namin ay nakasalalay sa isang project na puno ng misteryo? Hindi ko alam kung paano nagsimula ang araw na ito nang ganito ka-awkward. Pagpasok ko pa lang sa opisina, naramdaman ko na ang mga matang nakatingin sa akin. Sila'y tila naghihintay ng kung anong mangyayari sa pagitan namin ni Carla, ang babaeng hindi ko mawari kung kaaway o kaibigan. Magka-opisina kami na laging nagbabangayan, pero palihim na may pagtingin. Ngayon, alam ko na ang pakiramdam ng pagiging bida sa isang teleserye na puno ng intriga. Habang papalapit ako sa lamesa ko, nakita kong may kahon na nakapatong sa ibabaw nito. Huwag mong sabihin na may prank na naman si Carla. Minsan, hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya. Isang beses, nilagyan niya ng asin ang kape ko. Tapos, kinabukasan, may iniwan siyang sticky note na may nakasulat na, "Good morning, sunshine?" Ganoon siya. Hindi mo alam kung ano ang susunod na pasabog. Naku, ano na namang kalokohan to? Bulong ko sa sarili habang nag-aalanganing buksan ang kahon. Ngunit sa di maipaliwanag na dahilan, parang may kung anong nagtulak sa akin para tingnan ito. Sa loob ng kahon, may nakalagay na maliit na card. "Meet me sa rooftop mamayang lunch break. May sorpresa ako para sa'yo." Ang sulat kamay ni Carla. Malinis, maayos, at may kaunting puso sa dulo. Napatigil ako? Ano ang pinaplano niya? Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o kabahan. Pero, sa kabila ng lahat ng pag-aaway namin, palihim kong inaamin sa sarili ko na may kakaibang dating si Carla. Sino ba namang hindi maaakit sa kanya? Matalino, maganda, at may kakaibang sense of humor na minsan lang makikita. Pero syempre, hindi ko siya hahayaan na makita na ganito ang nararamdaman ko. Dumating ang lunch break at hindi ko na matiis pa ang pag-aalinlangan. Nagdesisyon akong puntahan ang rooftop. Habang paakyat ako, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang sorpresa niya. Baka naman may banner siyang ginawa na nagsasabing, "I hate you." Tapos, pagtatawanan lang ako. Pagdating ko sa rooftop, hindi ko inaasahan ang tanawin. Nakahanda ang isang maliit na mesa na may 2 upuan. Sa gitna, may nakalagay na 2 tasa ng kape at isang box ng pizza na paborito namin pareho. Nakaupo na si Carla, nakangiti, at tila ba seryoso ang kanyang mukha, na hindi pangkaraniwan. Akala ko kung ano na. Sabi ko sabay upo. "Bakit may ganito?" Pigil ang tawa ni Carla habang sinasabi niya, "Alam mo, hindi naman tayo laging nag-aaway. Minsan, masaya rin namang mag-usap, di ba? Kaya naisip kong mas maganda kung magkakaroon tayo ng pagkakataon na makilala ang isa't isa nang hindi nagbabangayan." Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ito ang Carla na kilala ko. Ngunit sa kabila ng lahat, nagustuhan ko ang ideya. Nagpatuloy kami sa pag-uusap at sa unang pagkakataon, hindi kami nagbangayan. Napag-usapan namin ang mga simpleng bagay, mga paborito naming pelikula, musika, pati na ang mga pangarap sa buhay. Habang lumilipas ang oras, naramdaman kong unti-unti akong nagiging komportable sa presensya niya. Parang may kakaibang koneksyon na nabuo sa pagitan namin. Ngunit, sa likod ng isipan ko, hindi ko maiwasang magtanong, ano nga ba talaga ang nararamdaman ko para sa kanya? Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang may narinig kaming malakas na tunog mula sa ibaba. Napatingin kami pareho sa gilid ng rooftop at nakita namin ang mga kaopisina namin na nagkakagulo.
May isang malaking banner na nakabitin mula sa opisina na hindi namin napansin kanina. Ang nakasulat, Happy Valentine's Day, Carla, and pangalan ko. Napako ako sa pagkakaupo. Valentine's Day? Hindi ko naisip na ngayon nga pala iyon. At ang mas nakakagulat, ang pangalan namin ang nakasulat sa banner na iyon. Napatitig ako kay Carla, na tila ba nagulat din sa nakita. Alam mo ba to? Tanong ko, hindi makapaniwala sa nangyayari. Umiling siya. Mukhang seryoso. Hindi ko alam. Akala ko prank mo to. Napatawa kami pareho, pero sa loob-loob, alam kong may mas malalim na nangyayari. Ang mga kaopisina namin, na laging nakabantay sa bawat galaw namin, ay may plano rin pala. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Pero ang alam ko, nag-umpisa na ang isang bagong kabanata sa kwento namin ni Carla. Isang kabanata na puno ng misteryo, sorpresa, at palihim na pag-amin. At doon sa gitna ng rooftop, sa ilalim ng banner na iyon, naramdaman ko ang kakaibang kaba. Hindi ko maipaliwanag, pero alam kong hindi lang ito basta-basta. Ano nga ba ang tunay na nararamdaman ni Carla? At ano ang susunod na mangyayari sa amin? Ang mga tanong na ito ay nanatiling nakabitin tulad ng banner sa ilalim ng araw, naghihintay ng kasagutan. Ako si Carlo, isang software developer sa isang maliit na kumpanya sa Makati. Sa loob ng opisina, kilala ako bilang masipag at tahimik na empleyado. Maliban na lang kapag kasama ko si Mia, ang marketing specialist namin. Mula pa noong unang araw na nagkasama kami sa isang proyekto, hindi na kami magkasundo. Para kaming aso't pusa na laging nagbabangayan. Ngunit sa kabila ng aming mga pagtatalo, may isang lihim na bumabagabag sa akin. May nararamdaman akong hindi ko maipaliwanag para sa kanya. Isang umaga, habang nagkakape ako sa pantry, pumasok si Mia na may daladalang isang makapal na folder. Agad akong kinabahan. Ibig sabihin, nito'y may bago na namang proposal na kailangan naming pag-usapan. Nagkatinginan kami, at gaya ng dati, nagtaas siya ng kilay at ngumiti ng nakakaloko. Carlo, may bago tayong project. Kailangan kitang makausap tungkol dito, sabi niya. Sabay abot ng folder sa akin. Ang pagkakatingin niya sa akin ay parang isang hamon. Parati kaming ganito, parang may laro ng pustahan kung sino ang unang susuko sa usapan. Okay, Mia. Pero sana naman hindi ganito kakapal ang revisions. Ha? Pwede bang yung medyo may pag-asa naman akong matapos bago ang deadline? Sagot ko habang tinatanggap ang folder. Tumawa lang siya at umiling. Habang binubuklat ko ang mga dokumento, hindi ko maiwasang mapansin ang paraan ng pagsulat ni Mia. May kakaibang sigla at tapang sa kanyang mga ideya. Bagay na palaging pumupukaw sa aking interes. Sa kabila ng aming mga pagtatalo, palihim akong humahanga sa kanyang kakayahan at dedikasyon. Sa mga sumunod na linggo, naging mas madalas ang aming pag-uusap. Sa tuwing may brainstorming session, hindi namin maiwasang magtalo. Si Mia na palaging may matapang na ideya, at ako na laging naghahanap ng lohikal na solusyon. Ngunit sa likod ng bawat pagtatalo, may mga pagkakataong nagkakatinginan kami at nagkakangitian, na para bang may hindi na kailangang sabihin. Isang gabi, overtime kami pareho sa opisina. Pagod na ako sa dami ng trabaho at kita ko ring abala si Mia sa kanyang laptop, tahimik na nagtatype. Sa mga ganitong pagkakataon, hindi na kami nagbabangayan. Pareho kaming abala, pero may katahimikan sa pagitan namin na tila nag-uusap na rin. Nagpasya akong bumili ng kape sa labas, at nang bumalik ako sa opisina, nakita kong nakatulog si Mia sa kanyang mesa. Mahinahon kong nilapag ang kapeng binili ko sa tabi niya at kinumutan siya ng jacket ko. Sa mga sandaling iyon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Naramdaman kong may iba na akong nararamdaman para sa kanya, isang pagtinging hindi na simpleng paghanga. Kinabukasan, nagpasya akong magsalita. Habang nag-aalmusal kami sa pantry,
Nilakasan ko ang loob ko at nagsimula akong magkuwento tungkol sa isang kaibigan na may lihim na pagtingin sa kanyang katrabaho. Nakikinig si Mia at habang nagkuwento ako, parang may kakaibang kislap sa kanyang mata. Alam mo, Carlo, minsan mahirap talagang aminin ang nararamdaman mo, lalo na kung alam mong palagi kayong nag-aaway, sabi niya. Tumango ako, nag-iisip kung paano ko itutuloy ang usapan. Nagkataon namang dumating ang ibang mga kaopisina, kaya natigil ang usapan namin. Sa opisina, nagpatuloy ang aming mga pagtatalo, pero sa tuwing nagtatapos ang araw, palihim akong nag-iisip kung paano ko aaminin ang nararamdaman ko kay Mia. Hanggang sa dumating ang isang team building event na sinasalihan ng lahat ng empleyado. Sa kalagitnaan ng event, may isang activity na kung saan kailangan naming mag-share ng isang bagay na hindi pa alam ng ibang tao tungkol sa amin. Nang dumating ang pagkakataon ko, nagpasya akong maging totoo. Alam nyo, palaging nag-aaway kami ni Mia, pero sa totoo lang, may isa akong lihim na nararamdaman para sa kanya. Sabi ko, habang unti-unting nararamdaman ang kaba sa dibdib. Nagulat ang mga kaopisina namin, at si Mia ay tila hindi makapaniwala. Ngunit bago pa man magpatuloy ang usapan, biglang may tumawag kay Mia. Agad siyang umalis, hindi ko na siya nagawang makausap. Dumaan ang ilang araw at hindi kami nagkausap tungkol sa nangyari. Naging alanganin ang aming mga usapan hanggang sa dumating ang isang email mula sa kanya. Carlo, kailangan kitang makausap. May kailangan akong sabihin ang nakasulat sa email. Kinabahan ako. Ano kaya ang sasabihin niya? Sa sandaling iyon, naramdaman kong ang buong mundo ay tila umiikot sa isang malaking misteryo. Nang magkita kami sa conference room, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Mia, tungkol doon sa sinabi ko sa team building, gusto kong malaman kung ano ang nararamdaman mo. Sabi ko, halos hindi makahinga sa kaba. Ngumiti siya, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang pagtingin na aking hinahanap. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Agad siyang tumayo at nagpaalam. Carlo, may kailangan akong asikasuhin, pero babalik ako. May sasabihin din ako. Ang mga huling salitang iniwan niya bago siya umalis. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang isang cliffhanger na eksena sa aming kwento. Hindi ko pa rin alam kung ano ang kanyang sasabihin. Habang nag-iisa sa conference room, iniisip ko kung ano kaya ang mangyayari. Ang aming kwento ay tila isang pelikula na hindi pa natatapos. Puno ng mga sorpresa at hindi inaasahang pag-amin. Sa kabila ng lahat, umaasa akong ang susunod na kabanata ay magdadala ng bagong simula para sa aming dalawa. Minsan, sa gitna ng pag-aaway namin ni Sandra, naisip kong baka nga may sapi ang babaeng ito. Paano ba naman? Mula sa maliit na bagay hanggang sa malalaki, wala kaming pinagkakasunduan. Minsan, nagtatalo kami kung aling font ang gagamitin sa presentation namin. Sa ibang pagkakataon naman, nag-aaway kami kung saan kakain ng lunch. Parang laging may tension sa pagitan namin kahit sa mga simpleng usapan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, hindi ko maipaliwanag ang kakaibang kilig na nararamdaman ko kapag tinititigan ko si Sandra habang nagdadaldal siya tungkol sa kung ano-anong bagay. Parang may magneto siyang hindi ko kayang labanan. Hindi ko rin alam kung paano ko sisimulan ang pag-amin na kahit ganito kami, may nararamdaman akong espesyal para sa kanya. Isang umaga, papasok ako sa opisina nang maabutan kong nakakunot ang noo ni Sandra habang nakatayo sa harap ng coffee machine. Agad kong napansin ang tila frustration sa kanyang mukha. Bakit parang ang aga-aga? Masama na agad ang gising mo? Tanong ko habang inaayos ang necktie ko. Hindi gumagana itong coffee machine at kailangan ko ng kape para mabuhay. Sagot niya, na may halong inis. Hinawakan ko ang coffee machine at sinubukang ayusin ito.
Baka kailangan lang nito ng konting pasensya, katulad ng ginagawa mo sa akin. Biro ko. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto ko siyang patawanin kahit na alam kong baka batuhin ako nito ng baso. Ngunit sa halip na magalit, ngumiti siya at tumawa. Para kang sira, pero salamat, sabi niya. May kung anong init ang dumaloy sa akin sa simpleng ngiti at tawa niya. Parang bigla kong naisip, bakit ba kami laging nag-aaway kung pwede namang ganito? Naisip kong baka oras na para baguhin ang dynamics namin. Habang nasa conference room kami para sa weekly team meeting, napansin kong magkaiba ang aura ni Sandra. Hindi siya iyong usual na palaban. Parang may iniisip siyang malalim. Nang matapos ang meeting, hindi ko napigilang lapitan siya. Okay ka lang ba? Tanong ko. Parang ang tahimik mo ngayon. Nagulat ako nang bigla siyang umiyak. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sorry, hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Sabi niya, habang pinapahid ang luha sa kanyang pisngi. Lumapit ako at marahang inakbayan siya. Okay lang yan, nandito ako, sabi ko. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko, pero sa pagkakataong iyon, hindi ko naisip ang pagiging awkward. Gusto ko lamang siyang damayan. Maya-maya, nag-ayos siya at ngumiti. Thank you, sabi niya. Minsan lang talaga, nakakapagod. Hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan mo, pero nandito lang ako kung kailangan mo ng kausap ka ba? Sagot ko. Para bang may kakaibang koneksyon na biglang nabuo sa pagitan namin, at kahit sa sandaling iyon, ramdam ko ang init ng kanyang presensya. Sa mga sumunod na araw, nag-iba ang dynamics namin ni Sandra. Hindi na kami laging nagtatalo. Sa halip, madalas kaming nag-uusap tungkol sa mga bagay-bagay na hindi namin napag-uusapan noon. Parang may bagong chapter na nagsisimula sa relasyon namin. Isang hapunan, nagkaya-ayaan ang team na mag-dinner sa isang bagong bukas na restaurant. Habang nagkukulitan ang lahat, hindi ko mapigilang mapansin si Sandra. Tila may kung anong ilaw sa kanyang mga mata habang nakikipag-usap siya sa iba. Nang magtagpo ang aming mga mata, hindi ko naiwasang ngumiti. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, isang tawag ang biglang dumating. Nagpaalam si Sandra saglit at nagpunta sa labas para sagutin ito. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong kaba ang dumaloy sa akin habang pinagmamasdan siyang lumabas ng pintuan. Pagbalik niya, may pagbabago sa kanyang mukha. Hindi na siya iyong masayang Sandra na kanina lang ay nakikipagkwentuhan sa team. Kailangan ko nang umalis. Paalam niya sa amin. Anong nangyari? Tanong ko, hindi mapigilan ang pag-aalala. May emergency lang sa bahay, maikling sagot niya. Parang may kung anong misteryo sa kanyang mga mata na hindi ko mabasa. Habang papalabas siya, hindi ko mapigilang sundan siya. Sandra? Sandali, tawag ko habang nagmamadali siyang lumabas. Huminto siya at humarap sa akin. Alam kong magulo ang lahat, pero kailangan ko itong ayusin ng mag-isa, sabi niya. Tila may lungkot sa kanyang mga mata. Bakit hindi mo ako hayaan na tulungan ka? Tanong ko. Habang ang damdamin ko'y tila nag-uumapaw, ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, umalis siya na parang may daladalang pasanin na hindi ko mawari. Sa sandaling iyon, naisip ko ang lahat ng pinagdaanan namin. Bakit ba tila laging may hadlang sa pagitan namin? At ano kaya ang lihim na tinatago ni Sandra? Habang nakatayo ako sa labas ng restaurant, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano nga ba ang tunay na nararamdaman ko para kay Sandra? At paano ko ito haharapin sa gitna ng gulo ng sitwasyong ito? Sa opisina, araw-araw ay tila isang labanan ng talino at bangayan sa pagitan namin ni Mia. Walang araw na hindi kami nagtatalo, mula sa pinakamaliit na detalye ng proyekto hanggang sa kung sino ang mas may karapatang mag-lead sa susunod na team meeting. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi maikakaila na may kakaibang sigla sa opisina tuwing naririnig ang aming mga argumento. Parang
isang palabas na inaabangan ng mga katrabaho. Ngunit sa likod ng mga matatalim na salita at mapang-asa na biro, may lihim akong kinikimkim. Isang damdamin na pilit kong itinatago. Alam mo, Mark, kung magiging mas maayos lang ang presentation mo, baka hindi na tayo umabot sa overtime, sabi ni Mia habang nag-aayos ng mga papel sa kanyang mesa. Kung hindi mo rin sana pinipilit na baguhin ang lahat ng plano ko, edi sana tapos na tayo. Sagot ko, hindi nagpapatalo. Ngunit sa totoo lang, gusto kong sumang-ayon sa kanya. May kakaibang saya sa bawat pagbanggit niya sa pangalan ko, kahit pa sa konteksto ng pagtatalo. Sa tuwing nagkakaroon kami ng diskusyon, lalo lang akong humahanga sa talas ng kanyang isip at sa tapang ng kanyang paninindigan. Sa bawat argumento, mas lumalalim ang paghanga ko sa kanya. Ngayon, may bagong proyekto kaming hinihingan ng proposal. Kailangan naming magtulungan para makabuo ng isang solidong plano. Hindi ko maitatanggi ang excitement na nararamdaman ko. Hindi dahil sa proyekto, kundi dahil sa pagkakataon na makasama si Mia sa mas malapit na antas. Habang nag-uusap kami sa conference room, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang mga mata. Kung paano ito nagliliwanag tuwing may bagong ideyang pumapasok sa kanyang isipan. Ang kanyang mga ngiti, kahit paminsan ay mapanukso, ay nagdadala ng kakaibang saya sa akin. Mark, ano sa tingin mo ang pinakamagandang approach para sa client presentation? Tanong ni Mia. Pilit kong itinuon ang atensyon ko sa trabaho. Ngunit, sa bawat pagkakataon na tumitingin siya sa akin, pakiramdam ko ay natutunaw ang aking mga argumento. Siguro mas mainam kung i-focus natin sa value proposition. Alam mo naman, mas gusto nilang makita kung paano makakatulong ang produkto sa negosyo nila. Ngumiti si Mia at sa pagkakataong iyon, parang may iba sa kanyang tingin. Sa wakas, may punto ka rin. Biro niya, ngunit may lambing na kasamang tono. Habang nagpatuloy ang aming diskusyon, naramdaman ko ang pag-iinit ng aking mga pisngi. Hindi ko alam kung napapansin niya, pero sa kabila ng mga argumento namin, hindi maikakaila na may chemistry. Nagpatuloy kami sa pagbuo ng proposal, at sa bawat detalyeng dinadagdag, lalong tumitibay ang aming plano at ang hindi inaasahang koneksyon sa pagitan namin. Lumipas ang ilang oras at natapos namin ang proposal. Ang akala ko ay magtatapos ang araw na iyon ng walang kakaibang pangyayari. Ngunit nagkamali ako. Pagkatapos naming magligpit ng mga gamit, nagtanong si Mia nang hindi ko inaasahan. Mark, pwede ba kitang makausap saglit? Tanong niya habang papalabas kami ng opisina. Bakit naman? Tanong ko, pilit na itinatago ang kaba sa aking dibdib. May gusto lang sana akong itanong, sabi niya. Tila may seryosong tono na hindi ko pa naririnig mula sa kanya. Naglakad kami papunta sa isang tahimik na bahagi ng building kung saan halos walang tao. Doon, huminto siya at tumingin sa akin ng diretso. Matagal na tayong nagbabangayan, Mark. Pero, hindi ko maiwasang mapansin na may iba sa pagitan natin. May gusto ka bang sabihin? Tanong niya, tila nag-aalangan ngunit puno ng pag-asam. Nabigla ako sa kanyang tanong. Hindi ko inaasahan na siya mismo ang magtatanong ng ganito. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, alam kong hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Mia, sa totoo lang. Oo, may gusto akong sabihin. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan pero bago ko pa man matapos ang sasabihin ko, bigla kaming naputol ng isang tawag mula sa kanyang telepono. Tumunog ito ng malakas na para bang isang senyas na hindi pa ito ang tamang oras para sa aming pag-uusap. Napatingin si Mia sa screen at nagbago ang kanyang ekspresyon. Sorry Mark, kailangan ko itong sagutin, sabi niya. At tumalikod siya para sagutin ang tawag. Habang nakatalikod siya, narinig ko ang pag-uusap nila sa kabilang linya. Yes, okay, I'll be there, sabi niya, tila nagmamadali. Bumalik siya sa akin pagkatapos makipag-usap.
Pasensya na, pero kailangan ko nang umalis. Madaming nangyayari, sabi niya, at may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng tawag na iyon. Pero, isang bagay ang sigurado. May mas malalim pa palang nangyayari sa buhay ni Mia na hindi ko alam. At habang siya ay nagmamadaling lumisan, naiwan akong nakatayo doon, puno ng katanungan at pag-aasam para sa susunod na kabanata ng aming kwento. Sa opisina, hindi maikakaila ang tensyon sa pagitan namin ni Clara. Kahit na laging may alitan, hindi ko maipagkakaila ang kakaibang kilig na nararamdaman ko tuwing nag-aasaran kami. Ang bawat palitan ng salita ay parang sayaw na kami lang ang nakakaintindi. Parang may sariling mundo kami, isang mundo kung saan ang bawat argumento ay may kasamang ngiti at tuksuhan. Isang umaga, habang nagkakape ako sa pantry, bigla na lang sumulpot si Clara. Ano na naman ang pinaplano mo, Leo? Tanong niya, sabay taas ng kilay. Kahit alam kong nagbibiro siya, may bahagi sa akin na gustong malaman kung ano ba talaga ang nasa isip niya tuwing nagkakasalubong kami. Pinaplano? Ako? Wala. Masyado lang akong busy sa pag-iisip kung paano kita matatalo sa susunod na presentation, sagot ko habang iniwasan ang tingin niya. Sa totoo lang, gusto kong sabihin sa kanya ang totoo, na sa bawat debate namin, mas lalo ko siyang hinahangaan. Nagpatuloy ang araw sa opisina, puno ng tawanan at gawain. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may kung anong bumabagabag sa akin. Parang may gustong sumabog sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Hanggang sa natapos ang oras ng trabaho, hindi pa rin ako mapakali. Nagdesisyon akong maglakad-lakad muna sa park malapit sa opisina upang magpalipas ng oras. Habang naglalakad, narinig kong may tumatawag sa akin. Leo? Paglingon ko si Clara. Sa gitna ng dami ng tao, siya ang nag-iisang nakikita ko. Nakangiti siya, pero may bakas ng kaba sa kanyang mga mata. Clara, anong ginagawa mo rito? Tanong ko, nagtataka sa presensya niya. May gusto sana akong sabihin sa'yo, sagot niya, sabay hinga ng malalim. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Alam ko na ang sandaling ito ang hinihintay ko, ang pagkakataong malaman kung may pag-asa ba akong makuha ang puso niya. Leo, alam kong lagi tayong nagbabangayan. Alam kong minsan nakakainis na rin. Simula niya, at bawat salita ay parang musika sa pandinig ko. Pero hindi ko maipagkakaila na sa kabila ng lahat, may nararamdaman akong kakaiba. Hindi ko alam kung paano nagsimula pero... Pinigilan ko ang sarili kong ngumiti ng sobra, pero ramdam kong namumula na ako. Clara, gusto kong malaman mo na pareho tayo ng nararamdaman. Sagot ko, hindi na kayang pigilan ng sarili. Sa bawat palitan natin ng kuro-kuro, sa bawat tuksuhan, unti-unti kitang nagugustuhan. Nakita ko ang pagliwanag ng mukha ni Clara. Parang nawala ng bigat sa kanyang balikat. Ngunit bago pa man namin masimulan ang bagong kabanata ng aming kwento, may biglang dumating na balita na nagpatigil sa amin. Bigla na lang tumunog ang phone ko. Isa itong email mula sa boss namin. Urgent meeting tomorrow. Major changes in the department. Be prepared. Napatingin ako kay Clara, na halatang nagulat din sa balita. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya, nanginginig ang boses. Clara, hindi ko alam, pero kailangan natin paghandaan ito, sagot ko. Sinusubukang maging kalmado. Ngunit sa loob-loob ko, may kaba. Ano kaya ang mangyayari sa amin? Sa departamento? Sa aming dalawa? Habang naglalakad kami pa uwi, hindi maiwasan ang mga tanong sa isip ko. Ano kaya ang magiging epekto ng mga pagbabago? At higit sa lahat, ano ang mangyayari sa amin ni Clara? Sa gitna ng lahat ng ito, natanto ko na kahit anong mangyari, hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko para kay Clara. Sa kabila ng mga pagbabago, sa kabila ng mga alitan, handa akong ipaglaban kung anuman ang meron kami. Sa susunod na araw, papasok kami sa opisina
na may halong kaba at pag-asa. Ang bawat hakbang ay may kasamang tanong at pangarap. Ano kaya ang magiging kapalaran namin sa opisina? Kami ba'y magkakaroon ng pagkakataon o tuluyan na kaming paghiwalayin ng mga pagbabagong darating? Sa pagpasok namin sa meeting room, ramdam ang tensyon sa bawat isa. Pero sa kabila ng lahat, alam kong sa puso ko, hindi ko na kayang bumitaw sa nararamdaman ko para kay Clara. Ang lahat ng ito ay simula pa lamang. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Pero isa lang ang sigurado ako. Hindi ko na kayang itago ang pagmamahal ko kay Clara. At sa gitna ng mga pagbabago sa opisina, kami ni Clara ay magkasama sa bagong yugto ng aming kwento. Ngunit bago pa man matapos ang meeting, may isang shocking announcement na nagpatigil sa aming lahat. Ang boss namin ay nagdeklara ng restructuring at isa sa amin ay lilipat sa ibang branch. Sa gitna ng mga bulungan at tanong, kami ni Clara ay nagkatinginan. Ito na ba ang wakas ng aming kwento? O simula ng mas matinding laban para sa aming damdamin? Sa opisina, tila araw-araw ay paligsahan ng sigawan at bangayan. Hindi kailanman naubusan ng dahilan si Mia para questionin ang mga desisyon ko. At sa tuwing maglalabas siya ng opinyon, hindi ko maiwasan na sagutin ito ng patama. Parang alon sa dagat ang relasyon namin. Hindi mapakali, laging bumabayo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi ko maamin kahit sa sarili ko. Sa bawat salpukan ng aming mga argumento, may kakaibang kilig na pumipintig sa aking dibdib. Parang may inaasam ang puso ko na hindi ko maipaliwanag. Alam kong hindi tama, lalo na't wala akong balak ipakita kay Mia na may ganito akong nararamdaman. Pero, paano ko ba maitatago ang katotohanan sa sarili ko? Isang araw, matapos ang isa na namang mainit na pagtatalo sa kung ano ang magiging tema ng susunod na company event, nagdesisyon akong maglakad-lakad sa labas para palamigin ang ulo ko. Nagtungo ako sa parke na malapit sa opisina, ang lugar na kung saan madalas akong magmuni-muni. Naupo ako sa isa sa mga bangko at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Habang nakatitig ako sa mga dahon na sumasayaw sa hangin, may narinig akong pamilyar na boses. Hindi ko akalaing nandito ka rin. Si Mia, nakatayo sa harapan ko, may hawak na 2 tasa ng kape. Nagulat ako at hindi agad nakasagot. Sa kabila ng aming mga alitan, hindi ko akalaing susundan niya ako sa parke. Kailangan ko lang ng konting oras para makapag-isip, sabi ko, pilit na ngumiti. Inisip ko na kailangan mo ng kape, sagot niya, iniabot ang isa sa mga tasa. Para sa'yo. Tinatanggap ko ang kape. Nagtataka kung ano ang motibo niya. Bihira ang pagkakataon na nag-aalok si Mia ng kabaitan, lalo na sa akin. Umupo siya sa tabi ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang pagkakaroon ng katahimikan sa pagitan namin na hindi puno ng tensyon. Alam mo, simula niya, titig sa kape. Siguro kung hindi tayo laging nagbabangayan, baka magkaibigan tayo. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin yon. Sa isang banda, tama siya. Sa kabila ng aming mga pagtatalo, may mga pagkakataon na nakakakita ako ng kahanga-hanga sa kanya. Ang kanyang determinasyon, ang kanyang talino, at higit sa lahat, ang kanyang kakayahan na ipaglaban ang kanyang paniniwala. Kaya ba lagi mo akong kinokontra? Biro ko, sinusubukang pag-aani ng sitwasyon. Tumawa siya, isang uri ng tawa na bihira kong marinig mula sa kanya. Siguro nga. Pero minsan, gusto ko lang makita kung paano ka mag-react. Napaisip ako, sa lahat ng oras na iniisip kong ang mga bangayan namin ay dala ng hindi pagkakaintindihan. Baka nga may mga pagkakataon na ginagawa niya ito para lang makita ang reaksyon ko. Ngunit bakit? Anong meron sa likod ng lahat ng ito? Habang nag-uusap kami, unti-unting nawala ang tensyon sa pagitan namin. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong parang may koneksyon kami na higit pa sa pagiging magkaopisina. Hindi ko maipaliwanag,
pero parang may nabubuo sa pagitan namin na hindi ko pa natutukoy. Ngunit, sa gitna ng aming usapan, biglang tumunog ang telepono ni Mia. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, parang may nabasa siyang hindi maganda. Kailangan ko na palang bumalik sa opisina, sabi niya. Biglang tumayo. May kailangan pa akong tapusin? Ano ng problema? Tanong ko. Nag-aalala. May kailangan lang akong asikasuin. Pero salamat sa kape, Brian, sagot niya. At naglakad palayo nang hindi na nagbigay ng karagdagang paliwanag. Naiwan akong nag-iisa. Iniisip ang nangyari. Ano kaya ang nabasa niya sa telepono? May kinalaman ba ito sa trabaho? O may ibang bagay na bumabagabag sa kanya? Muli kong naramdaman ang pag-aalala para sa kanya, na hindi ko dapat nararamdaman para sa isang taong palaging kontrabida sa buhay ko. Pagbalik ko sa opisina, hindi ko maiwasang mapansin na iba ang aura ni Mia. Tahimik siya, hindi katulad ng dati. Lalo akong nag-alala para sa kanya. At habang naglalakad ako papunta sa desk ko, may nakita akong papel na nakalagay sa ibabaw ng mesa. Isang sulat, nakasulat sa pamilyar na sulat kamay. Brian, kailangan kita. Pakiusap. Huwag mo akong tanungin kung bakit. Basta't nandito ka lang. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, pero alam kong hindi ito karaniwan. May lihim na ipinapahiwatig si Mia at ako lang ang makakatulong sa kanya. Ngunit paano ko siya matutulungan kung hindi ko alam ang dahilan? Sa dulo ng sulat, mayroong address na nakasulat. Isang lugar na hindi ko pa naririnig. Ngunit alam ko, ito ang susi sa kung anuman ang bumabagabag kay Mia. Sa pagkakataong iyon, alam kong hindi ko na pwedeng balewalain ang nararamdaman ko. Kailangang malaman ko ang totoo. Kailangang malaman ko kung ano ang nasa likod ng mga pagkilos ni Mia. At sa sulat na ito, nagsimula ang isang bagong yugto sa aming kwento. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, hindi ko mawari kung bakit tila parang isang laro ng chess ang bawat sagutan namin ni Lara. Parang may palaging nakatagong estratehiya sa likod ng bawat tugon. Bawat pasaring, bawat ngiti, o pilit na ngiti. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may kakaiba sa mga mata niya na hindi ko maipaliwanag. Parang may lihim na nagtatago sa likod ng bawat tingin. Isang bagay na hindi ko maabot, hindi ko matukoy. Umaga iyon at abala na naman kami sa opisina. Ang ingay ng mga keyboard, ang tunog ng printer, at ang amoy ng kape na lumilipad sa hangin. Nasa gitna kami ng pag-uusap tungkol sa isang proyekto na tila hindi magkakaintindihan. As usual, nagkakaroon kami ng hindi pagkakasundo. Hindi mo ba naiintindihan na hindi ito ang tamang approach, Lara? Sabi ko, sabay tingin sa kanya na may halong inis. Alam mo, Carlo, minsan iniisip ko kung talagang nakikinig ka ba o basta ka lang kumukontra para lang may masabi. Sagot niya, sabay taas ng kilay. Kahit pa nakakaasar, may kakaiba sa mga mata niya na hindi ko maalis ang tingin. Sa kabila ng aming argumento, may isang bahagi sa akin na natutuwa sa bawat sagutan namin. Parang may ritmo, isang sayaw na kami lang ang nakakaintindi. Pero, paano nga ba namin nasimulan ang ganitong klasing relasyon? Paano ba nagsimula ang palihim na pagkagusto ko sa kanya nang hindi ko man lang namamalayan? Bumalik ako sa aking mesa pagkatapos ng aming meeting. Hindi ko maiwasang isipin kung paano nga ba namin na-manage ang ganitong klasing dynamic sa loob ng ilang buwan. Ang totoo, hindi ko rin alam. Pero may mga pagkakataon na nahuhuli ko siya, ang mga mata niya na tila may sinasabi, na may gustong iparating na hindi niya masabi-sabi. Sa kalagitnaan ng trabaho, bigla kong naalala ang isang insidente noong nakaraang buwan. Nagkaroon kami ng team building activity sa labas ng opisina. Nagpunta kami sa isang resort at doon ko siya nakitang ibang-iba. Hindi siya ang Lara na competitive sa bawat meeting, kundi isang Lara na masayahin at game na game sa lahat ng activities.
Sa isang laro, nagkataon na kami ang magka-partner. Iba ang saya na naramdaman ko. Para bang may kuryenteng dumaloy sa aming dalawa tuwing nagtatawanan kami. Pero, ang hindi niya alam, sa kabila ng lahat ng tawanan at saya, ay may iniingatan akong lihim. Sa likod ng aking pagbibiro at pang-aasar, may isang bagay na hindi ko maamin. Matagal ko nang gustong sabihin, pero paano nga ba? Paano mo nga ba susubukang buksan ang diskusyon sa isang bagay na walang kasiguraduhan? Sinasabi nilang ang pag-amin ng nararamdaman ay isang malakas na hakbang, isang hakbang na puno ng takot at pangamba. At iyon ang nararamdaman ko sa tuwing naiisip kong aminin kay Lara ang tunay na nasa puso ko. Ano nga ba ang sasabihin niya? Paano kung magbago ang lahat? Habang nagmumuni-muni, bigla kong narinig ang boses ni Lara sa likuran ko. Carlo, may kailangan ka ba? Mukhang malalim ang iniisip mo. Tanong niya sabay ngiti na tila may halong pagtataka. Ah, wala naman. Nag-iisip lang tungkol sa project natin. Sagot ko. Sabay ngiti rin na pilit. Pero sa loob ko, alam kong may ibang bagay akong iniisip. Hindi ko alam kung paano. Pero naisip kong baka kailangan ko nang gumawa ng hakbang. Ilang araw na rin ang lumipas at hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang mga nangyari sa resort. Parang may kung anong bumabagabag sa akin na hindi ko mawari. Kaya naman, nagdesisyon akong isulat ang nararamdaman ko sa isang papel. Hindi ko alam kung tama ang gagawin ko, pero kailangan kong subukan. Gusto kong malaman kung mayroon bang pag-asa o kung hanggang pangarap na lang ba ang lahat. Isang gabi, bago umuwi, iniwan ko ang sulat sa mesa niya. Hindi ko alam kung paano siya magre-react, pero wala na akong magagawa kundi ang maghintay. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa opisina. Nagulat ako nang makita ko siyang nakaupo na sa kanyang mesa, tahimik at tila malalim ang iniisip. Hindi ko alam kung nabasa na niya ang sulat, pero ramdam ko ang kaba sa aking dibdib. Bigla siyang tumayo at lumapit sa akin. Hindi ko alam ang sasabihin, pero nagulat ako sa kanyang ginawa. Carlo, pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya, halatang may halong pag-aalala ang boses. Bago pa ako makasagot, bigla niyang iniabot sa akin ang isang papel. Hindi ko alam kung ano ang nakasulat, pero nang buksan ko ito, nabasa ko ang mga salitang, may gusto rin akong sabihin sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, pero alam kong ito na ang simula ng isang bagay na matagal ko nang inaasam. Sa likod ng lahat ng bangayan, sa wakas, nagkaroon ng pagkakataon para sa katotohanan. Bawat hakbang ko patungo sa pantry ay tila may kasamang dagundong ng kaba sa dibdib. Sa loob ng halos 2 taon, hindi kami nagkasundo ni Mia. Paano ba naman? Tuwing may meeting, lagi siyang may kontra sa mga ideya ko. Minsan, pakiramdam ko, ginagawang personal ang bawat bangayan namin. Pero, sa kabila ng lahat, hindi ko maikakaila ang kakaibang kilig tuwing nagkakasalubong ang mga mata namin. Hoy Adrian, nagmamadali ka yata? Boses ni Mia ang pumukaw sa akin mula sa isang mesa, habang sinisikap kong kunin ang kapeng may nakasulat na pangalan ko. Hindi ko maiwasang mapangiti. Bakit miss, na-miss mo ba ako? Sabi ko sa kanya habang nililingon siya. Napangiwi siya, pero may pilit ng ngiti sa kanyang labi. In your dreams, Adrian. Pero ano ba yung hawak mo? Masyado kayatang masaya sa kape mo. Tumingin ako sa hawak kong tasa. Syempre, alam mo kung gaano kahalaga ang caffeine sa buhay ng isang tulad ko. Umirap siya, ngunit hindi ko maiwasang mapansin ang bahagyang pamumula ng kanyang pisngi. Nagulat ako nang lumapit siya sa akin. May hawak na papel. Ano to? Tanong ko. Presentation mamaya. Reviewin mo, baka sakaling magustuhan mo. Sagot niya, sabay abot ng papel. Natigilan ako habang binabasa ang mga nakasulat. Sa totoo lang, maganda ang pagkakagawa. Impressive, sabi ko. At nang tingnan ko siya,
hindi ko maiwasang mapansin ang bahid ng nerbiyos sa kanyang mga mata. Hindi kita inaasahan, Mia. Nagkibit balikat siya. Kailangan kong mag-step up, hindi ba? Ayoko namang sabihing walang alam si Mia. Ngumiti ako, at sa una, hindi ko alam kung bakit. Pero sa isang banda, natutuwa ako na unti-unti niyang naipapakita ang kanyang galing. Well, I'm glad you did. Excited na akong makita kung paano mo ipapaliwanag lahat ng ato mamaya. Bago pa man siya makasagot, narinig namin ang tawag mula sa kabilang bahagi ng opisina. Mia, Adrian, meeting na! Nagkatinginan kami at sabay na naglakad papunta sa conference room. Habang naglalakad, sinisikap kong intindihin ang hindi maipaliwanag na tensyon sa pagitan namin. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko sa mga susunod na mangyayari. Sa gitna ng meeting, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang pakiramdam na dumadaloy sa akin. Habang si Mia ay nagsasalita, bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay nagdudulot ng kakaibang kilig sa akin. Ngayon ko lang siya nakita sa ganitong estado. Detalyado, maayos, at puno ng kumpiyansa. Ang dati naming bangayan ay tila naging isang malambing na palitan ng mga salita. Matapos ang kanyang presentasyon, nagpalakpakan ng lahat. Hindi ko maiwasang makaramdam ng pride. Good job, Mia, sabi ko sa kanya. Hindi alintana ang mga nakatingin sa amin. Ngumiti siya sa akin, isang ngiti na puno ng pasasalamat. Salamat, Adrian. Pagkatapos ng meeting, hindi ko maiwasang makaramdam ng pagod. Kaya nagpasya akong magpahinga sa isang sulok ng opisina. Habang nagpapahinga, naisip ko ang lahat ng nangyari sa araw na ito. Hindi ko inaasahan ang pagbabago sa pagitan namin ni Mia. Sa kabila ng lahat ng bangayan, tila unti-unting may namumuong kakaiba sa pagitan namin. Nasa ganitong pag-iisip ako nang marinig ko ang paglapit ni Mia. Adrian, may gusto akong sabihin, ang sabi niya. May halong kaba sa kanyang boses. Nagulat ako sa tono ng kanyang boses. Ano yon, Mia? Tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-aalinlangan at pag-asa. Alam mo, hindi ko alam kung paano ko sasabihin to pero sa kabila ng lahat ng bangayan natin, hindi ko maiwasang mapansin. Biglang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Daniel, isa sa mga kaopisina namin. Mia, Adrian, kailangan niyong pumunta sa opisina ni boss. May emergency meeting. Nagkatinginan kami ni Mia, puno ng pag-aalinlangan sa kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya, pero ang pagkaputol ng kanyang mga salita ay nag-iwan sa akin ng matinding pagka-curious. Ano nga kaya ang sasabihin ni Mia? Habang naglalakad kami patungo sa opisina ni boss, hindi ko maiwasang isipin ang lahat ng nangyari. Sa kabila ng matinding kaba, may bahagi ng puso ko na umaasa sa kung anuman ang gustong sabihin ni Mia. Ano nga kaya ang twist sa pagitan namin? Sa isang banda, natatakot akong hindi ko magustuhan. Pero sa kabilang banda, may bahagi ng puso ko na umaasa sa positibong resulta. Pagdating namin sa opisina ni boss, nagulat kami sa dami ng tao. Anong nga nangyayari? Tanong ko kay Mia, na tila nagulat din sa eksena. Bago pa man siya makasagot, nagsalita si boss. May malaking pagbabago sa kumpanya, at lahat kayo ay apektado. Sa sandaling iyon, isang cliffhanger ang bumagsak sa akin. Ano nga kaya ang mangyayari sa amin ni Mia? Sa kabila ng lahat ng bangayan, tila may malaking pagbabago sa pagitan namin. Sa kabila ng kaba, may bahagi ng puso ko na umaasa sa kung anuman ang mangyayari. Sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang isipin na ang twist sa kwento namin ay hindi lang basta bangayan, kundi isang bagong simula